Ilang taon pa lang na nagsasama bilang mag-asawa sina Elizabeth at Julio nang pumanaw ang asawang si Julio dahil sa isang malubhang sakit. Naiwan si Elizabeth at napilitang magsumikap upang maitaguyod ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Janet. Ibinenta niya ang mga naipundar na mga ari-arian ng kanyang asawa para may maipangtustos sila ng kanyang anak sa pang-araw-araw. Isang plain housewife lamang si Elizabeth. Hindi siya pinapayagan ng kanyang asawang si Julio na magtrabaho o mag-sideline ng kahit ano. Kahit pa nakapagtapos naman siya sana ng kolehiyo sa kursong Business Administration. Kaya naman, noong namatay ang kanyang asawa ay hindi niya alam kung saan magsisimula. Nag-aaral ng high school ang kanyang dalaga at nasa syudad sila nakatira. Nasa tuwing gagalaw ay mangangailangan talaga ng pera. Kaya kung hindi siya kikilos ay mauubos lang ang savings nilang mag-asawa at magugutuman silang mag-ina. Kaya naman, agad niyang ibinenta ang lupain na nabili ng kanyang asawa sa probinsya ng Zambales. Binili niya ang kaperasong lupain sa tabi lang din ng bahay nila dahil naisip niyang pagtayuan yon ng tindahan, lalo at nasa gilid lang ng kalsada ang kanilang bahay. Dahil sa pagiging madiskarte, kaya naman nakapagtayo si Elizabeth ng isang katamtamang laki ng sari-sari store. Kumuha rin siya ng isang biyudang katiwala, si Aling Linda. 52 taong gulang, mag-isa na lang sa buhay dahil wala itong anak at patay na ang asawa. Kaya stay-in sa kanya ang matanda. Maliban sa pag-aasikaso sa tindahan, ay tinutulungan din siya nito sa mga gawaing bahay. Makalipas ang 4 na taon, maayos na ang takbo ng buhay ng mag-inang Elizabeth at Janet. Nakapagtapos na rin ng high school ang kanyang anak at magkokolehiyo na ito. Yun nga lang, medyo malayo sa kanila ang kinaroroonan ng kolehiyong papasukan nito. At kung babiyahe araw-araw ay maaari itong malit lalo at madalas na ang traffic sa kanilang lugar dahil sa biglaang pagdami ng mga residente. Kaya naman, nag-boarding house na lang si Janet at lingguhan kong umuwi sa bahay ng kanyang ina. Dahil sa mag-isang tinataguyod ni Elizabeth ang kanilang kabuhayan, kaya naman magmula noong mawala ang asawa nito ay naisantabi na nito ang sariling pangangailangan o ang atensyon mula sa isang lalaki. Uunahin niya pa ba yon kaysa sa maghanap buhay para may mailaman sila sa kanilang sikmura na mag-ina? Pero sa pagkakataong ito na maunlad na ang kanilang pamumuhay at tuloy-tuloy ang magandang takbo ng tindahan, kaya naman nagsimula na ring magkaroon ng panahon si Elizabeth na maisip ang sarili. Sa edad na 35 ay masasabing kaya niya pang makipagsabayan sa mga dalagang nasa edad 25 to 30 years old. Lalo at maputi siya dahil bihira siyang lumabas ng bahay. Madalas maghapon lang siyang nasa tindahan. Maalaga rin siya sa sarili. Kaunti kong kumain at nag-e-ehersisyo sa umaga bago simulan ang pagbubukas ng tindahan.
Isang araw, kinakailangan niyang magpa-deliver ng LPG dahil naubusan sila ng gas. May suki naman siya na binibilhan noon. Itatawag lang niya sa telepono, tapos darating na ang asawa ng may-ari ng tindahan para mag-deliver. Yun na rin ang nagkakabit sa regulator para wala na siyang problemahin pa. Makalipas ang 10 minuto, magmula noong tumawag siya para magpa-deliver, ay may kumakatok na sa gate ng bahay. Kaya naman, sinabi niya kay Manang Linda na ito na muna ang tumao sa tindahan. Pagkabukas ng gate, ay nagulat siya dahil hindi si Mang Orly ang naroon na may dala ng gasol. Magandang araw po, ma'am. Dito po ba ang bahay ni Ma'am Elizabeth? Yung nagpapadeliver ng gasol? Tanong pa ng isang gwapong binata. Oo kuya, ako si Elizabeth, but you can call me Beth. Nasaan si Mang Orly? Bakit hindi siyang nag-deliver? Umalis po, may pinuntahang mahalaga. Baka mamayang hapon o gabi pa raw po ang uwi noon. Huwag kayong mag-alala ma'am. Ibinili naman kayo sa akin ni Tia Arlene na ako na rin ang magkakabit nito sa inyong kalan. Ganun ba? E di mabuti pala. Halika, ipasok mo na yan sa kusina. Dahil mamaya lang kaunti ay magluluto na ako ng pantanghalian namin. Sige po. Sagot pa ng lalaki at pinasa na ang gasol patungo sa kusina. Hindi maintindihan ni Elizabeth ang kanyang nararamdaman noong makausap niya ang binata. Bigla siyang nainitan at nabibighani sa mga mata nito at sa malalim na dimple. Kamukhang kamukha rin kasi ang binata ng lalaking crush niya noong siya ay nasa kolehiyo pa lamang at kamukha rin ito ng artistang si Alden Richard. Lalo at pareho silang may malalim na dimple. Nakasunod lang siya sa may likuran ng binata habang masusi ang pagkakatitig niya sa magandang tanawin sa likuran nito. Maskulado at matikas ang pangangatawan ng binata. Moreno ang kulay na mas nagpadagdag pa sa kakisigan nito. Dito po ma'am, tanong pa ng binata habang itinuturo ang cabinet sa ilalim ng kalan. Oo dyan nga. Nauutal na sagot pa ni Elizabeth dahil nahuli siya ng binata sa bahaging ibaba siya nakatingin. Isang manipis na jersey shorts kasi ang suot noon, kaya madaling bumakat ang mahalagang bagay na itinatago sa loob. Napapalunok pa nga siya dahil naglakbay na sa kung saan-saan ang isipan niya. Lalo na noong mapansing hindi pangkaraniwan ang pagkakabukol noon. Kuya, anong pangalan mo? Brando po. Ilang taon ka na, Brando? 22, ma'am. Kaano-ano mo sila, Mang Orly? Bale kapatid po ng mama ko, ang asawa ni Tio Orly na si Tia Arlene. Kaya pamangkin nila ako. Ganun ba? Empleyado ka ba nila sa kanilang tindahan ng gasol? Hindi po, nakabakasyon lang ako sa kanila. Kaya tumutulong-tulong rin ako sa pagde-deliver. Brando, kung naghahanap ka ng sideline, pwede kang pumunta rito. Ipapaputol ko lang ang ilang mga sanga ng mga puno na nakasayad na sa bubungan ng bahay namin. Tsaka, papawalisan ko na rin ang gutter ng bubong. Malamang marami na naman niyang dahon dahil sa nakadungaw na sanga ng abukado. Oo naman po ma'am. Baka po bukas pwede ko kayong puntahan dito. Hindi kasi pwede ngayon. Wala si Tio Orly. Kaya ako talaga ang magde-deliver ng mga gasol sa maghapon. Oo, okay lang. Kahit mga 3 PM punta ka. Hindi rin kasi ako busy noon. O heto nga pala ang bayad ko sa gasol.
Tsaka heto naman ang tip ko sa'yo. Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo ha. Hindi sinasadyang sambit pa ni Elizabeth kasabay ang paghimas sa matigas na braso ng binata. Ang galante nyo naman po ma mag-tip. Sana pala linggo-linggo kayong mawalan ng gasol para palagi ako magde-deliver. Biro pa ng binatang si Brando. Ano ka ba? Hindi lang naman sa pagde-deliver ko galante. Babalik ka naman bukas diba? Para maglinis ng bubungan ko. E di, lalakihan kong bayad para balik-balikan mo ako. Wika pa ni Elizabeth tapos nagpaalam na ang binata na aalis. Noong wala na ang binata ay saglit siyang napatulala habang nakaupo sa sala. Hindi siya makapaniwala sa kanyang inasal sa harapan ng binata. Nagmukha siyang 16 years old na dalagita na tsumatsansing pa sa kausap na binata. Pinipilig-pilig niya ang kanyang ulo. Naisip niyang masyado na siyang matanda para umasal ng ganoon. Tsaka ang layo ng agwat ng edad nila noong binata. 35 years old na siya. Tapos ang binata ay 22 lang. Pero hindi mawala sa isipan niya ang magandang mga mata ng binata na tila kumikislap habang kausap siya at ang malalim nitong dimple sa magkabilang pisngi. Tila nanlambot ang kanyang mga tuhod at nakaramdam ng kakaibang sensasyon. Lalo pa siyang hindi makapaniwala nang makaramdam ng panlalagkit sa kanyang kaibuturan. Inilak niya muna ang gate at pumasok na muli sa loob ng bahay. Naisip niyang maliligo na lang muna siya bago magluto. Hindi kasi siya magiging komportable kumilos kung may panlalagkit siyang nararamdaman. Pagkapasok niya sa paliguan, ay diretso niyang binuksan ang shower at pumikit. Muling namasyal ang kanyang isipan sa pag-iisip na kasama niya roon ang binatang si Brando. Hindi niya maalala ang pakiramdam ng kinakalinga ng isang lalaki, lalo at matagal nang may sakit ang kanyang asawa bago ito pumanaw. Kaya matagal-tagal niya nang hindi nararanasan ang bagay na yon. Sa kalaliman ng kanyang imahinasyon ay hindi niya namalayang ginagawa niya na mag-isa ang bagay na yon na siyang magpapakalma sa kanyang pagkabalisa. Noong makatapos ay dali-dali niya ring tinapos ang paliligo at nagluto na ng pantanghalian nila ni Manang Linda. Kinagabihan, nakatulugan niya na lang ang pag-iisip sa kanyang crush at excited na siya para sa kinabukasan kung saan pupuntahan siya ng binata para maglinis ng bubungan ng kanyang bahay. Matapos magtanghalian, ay natulog na muna siya at gumising ng 2:00. Saka naligo at nagpabango ng todo. Eksaktong 3:00 ng hapon ay kumakatok na si Brando sa gate. Malapad naman ang ngiti ni Elizabeth noong salubungin niya ito. "Magandang hapon po ma'am," bati ng binata. Sabi niya naman, "Bet na lang, para hindi naman tayo nagmumukhang amo at empleyado." "Okay Bet, sige sisimulan ko ng pupuputol ng sanga ng puno sa may bubong nyo." May dala namang itakang binata, kaya nagtanggal lang yon ng damit at umakyat na sa puno upang doon na dumaan papunta sa lilinisang bubong. Halos tumulo naman ang laway ni Beth habang titig na titig sa malapad na dibdib ng binata at ang pandesal nito sa sikmura. "Ma'am, kung okay lang po, lumayo kayo kaunti.
Baka po kasi mahulugan kayo ng mga dahon at sanga na ilalaglag ko. Ha? Oo sige. Tarantang sagot naman ni Beth na ngayon lang natauhan sa matagal na pagkakatitig sa bawat galaw ng binata. Inabot ng lampas 1 oras ang binata sa itaas ng kanyang bubong. Dahil marami itong pinutol na sanga ng mga puno. Noong makababa ang binata, ay nakahanda na ang ipinadeliver ni Beth na burger at spaghetti mula sa isang kilalang fast food. Hindi makapaniwala ang binata nang ipinag-order pa siya ng ganoon ni Beth para lang sa kanilang merienda. Matapos magkwentuhan, ay ibinigay na ni Beth ang 500 na bayad niya sa binata. Naku ma'am, ang laki naman ito. Kahit 100 na lang po, ayos na. Pinakain niyo pa ako ng masarap na merienda. Ano ka ba, Brando? Ayos lang yan. Gusto ko ang trabaho mo. Masipag ka at malinis magtrabaho. Kaya deserve mo yan. Siya nga pala, Brando. Kaarawan ko bukas, baka pwede kang umattend. Kahit mga alas 8 ng gabi ka na magpunta. Magsasara pa lang kasi ako ng tindahan bago ang oras na yon. Hala ma'am, hindi ba nakakahiya? Ano ka ba? Bakit ka mahihiya? Wala naman akong ibang bisita, ikaw lang. Talaga po? Oo, totoo, kaya pumunta ka na ha. Hihintayin kita. Okay po ma'am, darating ako. Sagot naman ng binata. Ang totoo, hindi talaga kaarawan ni Elizabeth kinabukasan. Gusto niya lang magkaroon ng pagkakataon na mas solo ang binata. Baka sakaling magustuhan rin siya nito. Nais niyang maranasan uli ang bagay na yon. Agad na ring nagpaalam ang binata na uuwi dahil tutulong pa ito sa pagliligpit sa tindahan ng tiyahin. Kinabukasan ay sinabihan ni Elizabeth si Manang Linda na bumisita muna sa mga kamag-anak nito sa kabilang bayan at doon na matulog dahil may darating siyang bisita. Dahil sa maunawin naman ang matandang katulong, kaya wala na yung itinanong pa, tumango na lang. Kapag ganoon kasi ay binibigyan naman siya ni Elizabeth ng budget, pamasahe at kaunting allowance panggala kapag gusto nitong masolo ang bahay o may pupuntahan. Kinabukasan, naghanda ng 3 putaheng ulam si Elizabeth. May kaunting pansit at may nakahandang pinilamig na beer. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, ay narinig niyang may kumakatok na sa kanyang gate. Kaya dali-dali na siyang lumabas upang pagbuksan yon. Nakita niyang si Brando na nga. May dalang 1 pirasong rosas na sa tingin niya ay baka pinitas lang yon sa kung saan at dinala sa kanya. Pero gayon pa man ay kilig na kilig pa rin siya doon. Feeling niya ay para siyang bumalik sa pagiging dalagita na mabilis kiligin. Lalo na noong dampian siya ng halik ng binata sa pisngi, sabay sabing, "Happy birthday." Tila nalusaw na ng tuluyan ang kanyang puso. Pagkapasok sa bahay, ay sabay na silang kumain ng binata. Binawasan niya ang nakasinding fluorescent at pinalitan na lang ng mga kandilang pula. Kaya nagmukha tuloy dinner date ang setup. Napakaganda mo naman, Ma'am Beth. Ano ka ba? Alisin mo na yan, ma'am, kapag tayong dalawa lang. Okay, Beth. Hulaan ko, Beth. Nasa edad 19 ka lang. Nag-blush naman siya, sabay kinurot ang binata ng maraan sa tagiliran. Ikaw naman, binubole mo na nga ako eh. Ilan pala? Hindi naman ako magaling sa panghuhula. Tsaka sa itsura mo ay parang wala ka pang 20 eh. Wika pa ng binata. Ano ka ba?
35 na ako. Malayo kayang agwat ng edad ko sa'yo. Hala, ganun ba? Hindi halata eh. Akala ko talaga ay mas matanda ako sa'yo. Seryosong wika pa ng binata. Kumain ka na nga. Malapit na akong maniwala sa pambobola mo eh. Oo, totoo naman ang sinasabi ko. Napakaganda mo. Lalo na ngayong gabi. Bumagay din sa'yo ang suot mong pulang dress. Para kang prinsesa. Tila nasa alapaap naman ang pakiramdam ni Elizabeth dahil sa matatamis na salitang naririnig mula sa bisitang binata. Noong makatapos ay sinusubuan niya pa ito ng cake, sabay-sabing, "Tara, doon tayo sa sala para komportable ang upo natin sa malambot na sofa." Tumayo naman ang binata noong hilahin niya ito sa kamay. Pagkarating doon ay nagsimula na silang mag-inuman. Tila magkasintahan na ang kilos ng dalawa. Dahil komportable na sila sa isa't isa, lalo at dadalawa lang naman silang tao sa loob ng pamamahay. Hanggang magkatitigan silang dalawa, tila tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Elizabeth. Para siyang nalulusaw sa titig ng binata. Dahan-dahang naglapit ang kanilang distansya at nagtagpo ang maalab na hangarin. Sobra-sobra ang kaligayahang naramdaman ni Elizabeth sa mga oras na yon. Pakiramdam niya ay nakajackpot siya sa loto, lalo na noong tahasang nilusob ng binata ang kanyang teritoryo. Tila ibinalik siya nito sa panahon na bagong kasal pa lang sila ng kanyang yumaong asawa. Matapos ang kanilang pag-iisa, ay inaya ni Beth si Brando sa kanyang silid. Mas komportable daw doon, lalo at may aircon. Muli nilang ipinagpatuloy ang kanilang masayang engkwentro hanggang sa sumapit ang madaling araw. Hindi na nga namalayan pa ni Beth kung anong oras sila noong natapos. Kinabukasan, sabay pa silang nag-almusal bago nagpaalam ang binata na uuwi muna. Sinabi niya naman sa binata na dalaw-dalawon siya nito kahit sa gabi para naman makapagbanding sila at magkakwentuhan pa. Noong mga sumunod na gabi nga ay halos gabi-gabing naroon si Brando. Si Manang Linda naman ay doon niya na lang muna pinapatulog sa tindahan para solo niya ang bahay at hindi mahiya si Brando. Isang araw noon, napansin niyang mag-iisang linggo na siyang hindi dinadalaw ng binata. Noong tawagan niya, ang cellphone nito ay sinabing busy lang daw. Pero iba ang naging kutob niya. Kaya naisip niyang puntahan ang tindahan ng gasol nila Mang Orly. Pagkarating doon, ay nakita niyang may isang dalagang buntis ang naroon at nagbabantay. Bigla siyang kinabahan sa hindi niya malamang dahilan. Nilapitan niya yon at tinanong, "Miss, si Brando ba nandito?" "Nag-deliver po, ma'am." "Kaano-ano ka ni Mang Orly?" Bali, girlfriend po ako ni Brando. Siya po talaga ang pamangkin nila Mang Orly." Ganun ba? Sige, pakisabi na lang kay Brando na puntahan ako sa bahay. Nag-aamoy gas kasi ang ilalim ng kalan ko. Papatignan ko sana baka may singaw ng regulator o ang hose. Sabihin mo na puntahan ako agad Si Elizabeth kamo. Okay po Ma'am Elizabeth. Sasabihin ko po sa kanya. Ipapauna ko na puntahan kayo. Okay, maraming salamat. Sagot pa ni Elizabeth at dahan-dahan nang naglalakad papalayo. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya.
Wala naman silang pinag-usapan ni Brando tungkol sa relasyon. Pero hindi niya lang din matanggap na hindi sinabi nito na meron pala itong kasintahan at buntis pa. Kaya naman, panay ang tulo ng luha niya habang naglalakad. Pagkarating niya sa bahay, ay nagtuloy siya sa kanyang silid at doon humagulgol ng iyak. Umasa siyang magkakaroon uli ng panibagong pag-ibig sa katauhan ni Brando. Wala siyang pakialam kahit pa malayo ang agwat ng edad nila. Kahit pa siya na ang bumuhay sa lalaki, ay handa siyang gawin yon basta't mahalin lang siya nito ng tapat. Lumipas ang maghapon, hindi dumating si Brando, kaya mas lalo pa siyang nagalit dito. Araw ng Biyernes, tinawagan niya ang tindahan ni Mang Orly. Balak niyang gamitin uli ang rason na may singaw ang host para puntahan siya ni Brando. Pero si Brando na mismo ang nakasagot sa kanya at agad niyang sinabi, "Sinungaling ka, Brando. Di mo sinabi may asawa ka na pala't buntis pa." Sumagot naman ang binata, "Bakit, Bet? Hindi mo naman itinanong ha. At saka wala naman tayo na pag-usapan na relasyon. Kaya wala akong pananagutan sa'yo." "Brando, pumunta ka dito sa bahay mamayang gabi. Mag-usap tayo kung ayaw mong ako na ang sumugod dyan at mag-iskandalo." Sabi naman ni Brando, "Oo, sige, pupuntahan kita mamaya. Wala rin naman na dito ngayon si Angie dahil nagpunta sa tiyahin niya sa Montalban." Hindi alam ni Elizabeth kung bakit kahit galit siya sa lalaki, ay nakaramdam pa rin siya ng tuwa noong sabihin noon na pupuntahan siya kinagabihan. Pagsapit nga ng gabi, ay naligo siya ng maaga at nagpabango ng todo para mabango siya pagdating ni Brando. Pasado 8:00 ay dumating ang binata. Pinapasok niya ito hanggang sa sala. Hindi umiimik ang lalaki. Sabi niya, "Tara, kumain ka na muna." Sabi naman ng lalaki, "Tapos na akong kumain. Sige na, sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. Wala na rin naman akong masasabi sa'yo. Alam mo nang tungkol sa akin." "Oo, tama ka. May girlfriend ako at buntis na siya ngayon ng 5 buwan. Ano, may gusto ka pa bang malaman?" Tanong pa ng lalaki at titig na titig sa mga mata niya. Dahil sa titig na yon ay nabura lahat ng galit ni Beth sa lalaki. At ang tanging nasabi niya na lang, "Brando, miss na kita. Hindi mo ba ako namimiss?" Kumalman naman ang mukha ng lalaki, sabing-sabing, "Hay, kulang ka lang sa lambing eh. Kaya ka nagkakaganyan. Halika nga rito. Kung alam mo lang, sobrang namimiss na din kita." Wika pa ng lalaki, sabay marahang hila sa kanyang papalapit. Nagpaubaya naman siya at noong magkalapit sila, ay nagsimula na agad ang kanilang maalab na pag-iisa. Inanod ng paglalambing ni Brando lahat ng hinanakit ni Beth sa kanyang puso. Lalo at sinabi nito sa kanya na mahal siya nito. Pero hindi lang magagawang iwanan ang kasintahan dahil buntis ito, kaya meron siyang pananagutan. Dinala niya sa kwarto ang lalaki at doon nagpatuloy. Noong makatapos ay saka sila nag-usap ng masinsinan. Sinabi ng lalaki na pwede namang magpatuloy ang ganoon nilang ugnayan basta sa isang kondisyon. Susuportahan niya ang panggastos ng kasintahan at magiging anak ni Brando. Tapos papauwiin niya na yon sa probinsya. Agad namang napapayag si Beth. Hindi na malaking problema sa kanya ang pera. Ang lubos na kailangan niya ngayon ay ang walang hanggang
paglilingkod sa kanya ni Brando sa halos gabi-gabi. Ayun my loves, awat muna tayo saglit ha. Isusunod rin natin kaagad ang karugtong nito ngayong araw din mismo. Kaya abangan nyo na lang at huwag mainip. My love, siguraduhin mo sana na nakasubscribe ka na sa akin ha. Subscribe na my loves. Libre lang naman yan at papapasaya mo pa ako. Salamat ha. Take care my loves. Bye-bye.